Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang situation mo gamit ang mystical card. Mamaya alamin natin kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, ang sitwasyon ng relasyon. At saka mag-isip ka rin ng katanungan na ang magiging sagot yes or no. Malalaman natin yung kasagutan pagkatapos ng reading na ito. 3 cards ang kailangan muna natin sa mystical cards. Hindi ko to masyadong kabisado kaya babasahin ko sa inyo yung meaning. Itong card na ito ang nagsasabi na i-enjoy mo or tanggapin yung kalayaan na nagaganap sa buhay mo. Para rin mag-grow ang connection sa kapwa, i-apply ang respeto at saka pagpapahalaga sa sarili. Itong trust, the great mystery, pinapayuhan ka na magtiwala sa proseso ng buhay mo. May mga mabilis na pagdating ng swerte at meron din naman mabagal ang dating. I-let go ang expectations at saka hindi ka makakalimutan ng may kapal. Itong time to let go, pangalawang card mo na. Pinapaunawa rin na ito na yung tamang panahon na tanggapin mo na kung ano yung mga bagay na kailangan na ng ending. Yung pag-let go mo sa lumang sitwasyon, saka naman yung pagpasok ng mga bagong kaalaman at experience. Mahirap naman kasi talagang mag-let go sa mga familiar na sa iyo at saka nakasanayan. Makakaya mo naman yan unti-unti. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin kung ano ang situation mo. Knight of Cups, the Fool, at 8 of Cups in reverse. Itong mga cards mo, connected sa mystical cards. Kaya mo na mag-let go dun sa person, kaya lang hindi mo alam kung kailan mo ito magagawa. Nagbabago yung isip mo o kaya dahil na rin sa merong mga hindi inaasahan na sitwasyon na nakakapagpapigil sa iyo. Naka-3 cards ka na gusto mong maging malaya. Yung kaisipan at saka pakiramdam. Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo magkakaroon ng promotion, ang iba naman makakahanap ng trabaho, at ang ilan naman sa negosyo, susubukan mong magsimula ng maliit na negosyo. Ang ilan sa inyo, nakapag-apply ka nga ng trabaho, natanggap ka, pero iba naman yung pinapagawa sa iyo. At saka nahihirapan ka rin mag-adjust sa trabaho at saka sa oras. Kaya ang ilan sa inyo, gusto mo na maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Ang iba naman sa negosyo, pinag-aaralan mo yung negosyo mo na para makasabay ka sa mga kakompetensya. Sa mga single or nasa relationship, yung person mo, LDR ang connection nyo or relationship.
pero may posibilidad na magkita na kayo. Ang mga nasa relationship naman, malapit na umuwi yung person mo. Ang ilang single naman, itong kakoneksyon mo, may balak siya na puntahan ka. Kasi single ka man or nasa relationship, itong person na ito, malungkot yung buhay niya. Kasi mag-isa lang siya, or kung nasa relationship man kayo, yung bang gusto niya, nasa tabi ka niya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, meron kang nakitang pagbabago sa person mo. Or hindi mo mawari na pag-uugali na ipinapakita niya. Biglaan na lang na ginost ka or nagdesisyon na maghiwalay na lang kayo. Ito yung cards ng person mo. 2 of Cups, 6 of Pentacles, at King of Swords. Ang ilan sa inyo, itong person mo, meron siyang gagawing desisyon para sa relasyon nyo. Desisyon din ito patungkol sa suporta, sa career, o kaya sa financial. Ang gusto kasi ng person mo ay maging fair sa mga desisyon, pero pinapakita rin na malayo ang loob ng person na ito sa iyo. Maybe dahil sa LDR ang connection nyo, or nauuwi sa debate yung pag-uusap. Sa financial naman, itong cards na ito ang nagsasabi na maganda yung magiging pasok, magiging daloy, at saka yung paghihirap mo, may mga reward. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na sa financial, kailangan i-educate mo yung sarili mo sa kung paano mag-save ng money o kaya sa investing. Hindi pwedeng ibuhos lahat sa negosyo lang, sa mga bagay na gusto, yung financial. Kailangan na babalanse mo para meron kang mahuhugot sa mga susunod na araw. Sa mga single, yung potential person mo, mapagbigay siya, lalo na pagdating sa financial. Ang ilan sa inyo matagal na kayong magkakilala ng person na ito, meron kayong strong connection. At noon pa man, unang kita pa lang niya sa iyo, attracted na siya sa iyo. At nakikita mo din sa person, yung mga katangian na gusto mo sa isang makakarelasyon. Kasi base sa cards, hindi lang naman love yung importante sa iyo, kundi yung pareho niyong maaasahan ang isa't isa sa pangangailangan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo hindi siya magiging madamot sa financial, lalo na't meron siyang mga plano para sa mga anak nyo or sa relationship. Na kapag tumanda na kayo, pinaghahandaan niya ito. At saka tingin ko sa mga cards mo, yung person mo, ikukonsulta niya sa'yo yung hindi na siya magpunta ng ibang bansa. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. 7 of Swords, 6 of Wands, at 5 of Swords. May mga relasyon ang Pisces na maayos yung relasyon nyo. Merong pagkakaisa at saka magkaroon man ng problema, hindi na ito lumalaki pa. Yun bang pinapalipas? Pero ang ilan sa inyo, kasi card ito ng relationship yung relasyon ay nasa danger. Kailangan ng pag-iingat. Kasi yung maling desisyon, sa'yo din ang balik. At dito na ipinapakita yung mystical cards na may person na siya na talaga mismo yung mag-walk away sa situation.
Kasi tingin mo masyado ng seryoso yung nangyayaring problema. Pero nakadalawang cards ka na malalagpasan mo itong mga challenges na ito. Sa kalusugan, huwag mong baliwalain kung ano yung binibigay ng sign ng kalusugan mo or kung ano yung sinabi sa'yo ng doktor nung nagpatingin ka. Mas gagaling ka kung bibigyan mo ng atensyon yung kalusugan mo at saka yung payo ng doktor. Ang ilan sa inyo good health, kaya wag mong stressin or i-pressure ang sarili. Sa mga single, kilalanin mo yung potential person na magkakagusto sa'yo kasi nakadalawang cards na mapanlin lang siya at saka mapagmanipula. Tingnan mo kung kaya mo ba ito. Natiisin kasi ito yung weakness niya. Ang ilan sa inyo sa relationship ay nagkaroon ng betrayal sa relasyon. Dalawang cards na yung nagsasabi nito. Kung nagpakasal or nangako na pakakasalan ka, ang ilan sa inyo hindi mo na itutuloy yung relasyon. Itong The Tower, maraming pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Yung iba, nakakaya mong tanggapin, pero ang ilan ay hindi pa sa ngayon. Kasi umaasa ka na magiging kalma ang sitwasyon. Pero guys, magtutuloy-tuloy ito sa changes na mas magbibigay ng positibo sa iyo. Hindi yung changes na magpapalungkot lang. Hindi ka dun mapupunta. Itong The Chariot, kailangan mo na talagang i-turn yung next page ng buhay mo. Marami ka ng cards, nakaano ka na 4 na cards para sa tagumpay. Para sa iyo talaga ito kaya maraming pagbabago at saka may mga kalungkutan kang nararanasan kasi kailangan mong i-let go. Itong 9 of Pentacles naman ang nagsasabi na kaya kailangan na ng pagbabago sa buhay mo kasi yung mararanasan mong tagumpay ay magpapatuloy. Yung goal na gusto mong makamit sa buhay or kasagutan sa mga iniisip mo or plano ay nasa harap mo na. Desisyon mo na lang para maging happy ka. Naka 5 cards ka na para sa prosperity, abundance, at saka secure na kapalaran. Nakaisip ka na ba na tanong na ang magiging sagot ay yes or no? I-pause mo muna itong video na ito or i-stop para makaisip ka. Ang sagot sa tanong mo ay no. Alamin naman natin kung ano yung mga dahilan. 3 yung kukunin ko at posibleng isa or lahat ito na 3 cards ang magsasabi kung bakit no ang kasagutan. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung 3 dahilan. Ang una, yung perfect timing kasi hindi pa sa ngayon. Kaya no ang sagot sa tanong mo. Pero hindi naman sinasabi na hindi na mangyayari. Timing lang. Ayun, mangyayari ito in the near future. Ibig sabihin, soon mangyayari ito. Kasi ang ilan sa inyo hindi ka pa nakakapag-let go sa mga negative na sitwasyon na pinagdaraanan. O kaya nasa proseso ka pa lang ng healing, kaya sa ngayon hindi pa nangyayari yung gusto mo. Ito naman yung last card.
Take action. Ang ibig sabihin nito yung matuto kang makiramdam. Lalo na kung ready ka na, nakapag-heal ka na at nakapag-let go sa mga hindi na kailangan na sitwasyon sa buhay mo, ito na yung tamang panahon para umaksyon. Na para makamit ang pangarap,